Magandang hapon mga kababayan, kayo po ay nanonood ng kauna-unahan kaisa-isang lokal na produksyon ng pang-araw-araw na programa para sa mga Pilipino dito sa Southern California. Ako po si Janelle, so ang inyong kababayan dito sa Los Angeles, where right now we are in San Jose to talk to Senator Chis Escudero. Magandang gabi. Pero hapon to lumalabas. So magandang gabi at hapon sa iyo, kagalang-galang na senador ng Pilipinas. Ngayon din sa Janelle, sa ating mga televiewers, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sa mga panayam sa iyo, diretsong Tagalog, and maraming nakakapansin na talagang matatas ka sa Tagalog. So unang tanong, saan ka natutong mag-Tagalog? Sa pelikulang Pilipino. Yung yaya ko nung bata pa lamang ako, siya yung boss sa bahay namin at mahilig siyang manood ng mga pelikulang Pilipino. Kaya yung Tagalog ko galing sa conversational at pelikulang Pilipinong Tagalog. So anong pinaka-paborito mong pelikula? Mga pelikula na FPJ, kaya nga siya nang sinuportahan ko ng 2004 elections dahil idol ko siya. Paano naman nagsimula yung pagkagusto mo, pagkahilig mo sa politika sa Pilipinas? Bata pa lang ako, gusto ko na. Noong 1984, nagsimula ako bilang taga-dikit ng poster ng tatay ko. Noong 87, ako yung nag-handle ng youth groups para sa tatay ko. Noong 92, ako yung nagtambay sa headquarters niya. Noong 95, ako yung nag-handle ng last-minute operations at campaign niya. Noong 98, ako na yung kandidato. Hindi ka ba natakot na sinasabi nila, it's a dirty pot, na when you hold it, you can't help but dirty your hands as well? Sa mga traditional mag-isip, oo. Pero kung lahat mag-iisip ng ganon, lahat ng papasok sa politika magiging madumi rin at madumi. Eh wala nang pag-asa ang Pilipinas at tama ka, nandito ka at hindi na doon. Pero kung may mga tao tulad ko marahil na naniniwala na pwede, kaya at dapat gawin, mas maraming katulad ko, mas gaganda yung bansa natin. Corruption is so embedded in our culture. How do we change that? Can one person really change that? Yes. Naniniwala ako, minsan lang swerte ng ating bansa na magkaroon ng presidente na hindi magnanakaw at alam eksakto kung anong gagawin. Kung ikaw yon, anong unang-unang gagawin mo? Marami at hindi pwedeng isa lang. Sabay-sabay at dapat magkakasunod dahil ang tagal na naghintay ng ating bansa na magkaroon ng ganong klaseng pinuno. Hindi ko sinasabing ako yon at ayoko'y pangako na ako rin yun. Pero sana swertehin tayo na magkaroon ng ganong uri na Pangulo. Sana ito ngayon. Siguro panahon lang makakapagsabi. Pero mangyari lamang yun. Magugulat kayo sa pwede mangyari sa ating bansa. Do you think that with the election of President Noynoy Aquino, kumbaga nag-i-improve na yung pagkaalam ng mga bumoboto sa kanilang mga pinuno? Definitely. President Aquino didn't have enough money in the last elections. He ran against the incumbent and sitting administration. It was the first automated elections in the Philippines. And I would dare say that it was the cleanest and most honest elections in recent history, wherein the true and actual vote of the people came out and was counted. In a democracy, sa isang demokrasya, hindi naman mahalaga kung ano yung tama at dapat. Ang mahalaga isang bagay lang. Ano ba yung gusto ng nakararami? So bilang isang taga-suporta ni Pangulong Noynoy Aquino, ano yung mga suggestions mo sa kanya, mga mungkahi mo para mabago yung Pilipinas? Matapos ang kampanyahan, hindi na ako nakialam at nang himasok sa gobyerno. He's now the president. I give it to him to decide based on the mandate given to him by our people. Sumasagot na lamang ako pag tinatanong ako. Bihira nga lang yun. Tinatanong kita ngayon? Bihira yun. Mas marami na siyang alam ngayon at mas marami siyang impormasyon kung anong dapat gawin. Hindi para sa akin o kanino man na diktahan o pagsabihan siya. He makes decisions by himself and he also would have to take responsibility for these decisions. For me, the number one problem of the Philippines, aside from corruption, is the absence or lack of planning. Walang nagpaplano, walang nag-iisip, ginagawa lang yung trabaho nasa lamesa, hindi na nag-iisip masyado at lumalabas dun sa pwede at dapat nilang gawin. So the buzz was, before this election, you were gonna run. And you had the support of a lot of people. But then, somewhere along the way, things changed. And we're gonna be talking about that when we return on the show. Don't go away.